Magandang araw mga ka-solar. So nandito tayo ngayon sa San Juan City, dito sa Palakhang, Maynila. At sa ngayon ay nagtataas na tayo ng mga solar panels para dito sa 8 kilowatt na hybrid on and off grid solar power system. At 16 pieces ang ating ilalagay sa bubong. Kaya lang medyo may challenge dito kasi masyadong mataas yung parapet at kinailangan pang maglagay ng brace para sa paglalagyan ng mga solar panels. At yung 16 pieces na yon, ang nangyari ay bawat line or hilera ay nasa 4, so 4x4 ang nangyari dyan, kaya nagkasya yung 16 pieces. At ang connection naman yan ay 2 strings, so 1P 8S, ibig sabihin 1 parallel and 8 series, so dalawang string ang bumaba. So ito, yung isang piraso na yan ay 500 watts yan na Trina Solar ang ating brand. So yung mga inverter natin diyan sa loob, diyan sa garahe ay naisampa na rin naman natin. At itong mga solar panels na ito ay madali naman nang mailagay yan sa taas kasi tapos na rin yung mga bracket na nilagay diyan. At nailagay na rin yung mga rails na 2.4 ang haba bawat isa. So yun, punta tayo sa baba. Ayun mga ka-solar, so eto tayo at tuloy-tuloy pero sa ngayon ay stop muna tayo at bukas na ulit tayo magpapatuloy sa ating ginagawa. At kung makikita nyo, dalawang pirasong 230 ampere hours na solar homes, yun ang capacity niyan. At medyo magkalapit kasi yung space na kinuha ay medyo may kagipitan. So lalagay natin bukas yung battery breaker, DC MCCB lalagay natin dyan. At yung AC side na connection para sa load side at grid side ay medyo okay na rin. Yung DC isolator lalagyan natin yan. So ayun mga ka-solar, ito ay 8 kilowatts na DE hybrid inverter. At bukas ay mapapower up na natin ito. Kailangan lang nating mailagay yung wirings. At number 8 ang ginamit natin dito na wires. Ayan. So magkahiwala yung load side at grid side. At may color coding tayo. Yung green para sa load side at yung red para sa grid side. Kaya kung makikita natin ito yung grid side, naka-parallel dito sa ACSPD at nakatap na yan dito sa grid side at ito yung load side. So ayan mga ka-solar, medyo malapit na tayong matapos ang wiring natin ay almost connected na lahat. At ang kailangan na lang natin gawin ay yung pag-separate ng load side. Ayan. Ito load side. At ito yung breaker niyan. Papunta ron sa loob ng bahay. Panel board. Okay. So as usual, ito yung DC isolator na tumakbo dito sa DC circuit breaker. Ayan. Na nakaparallel dito sa DC SPD. So check natin ang voltage nito. Mataas yung voltage DC natin dito bawat pole. Ayan, 1,200. At hindi naman naaabot siguro yan kasi sa ngayon parang nasa 370. Dahil ang ginawa natin connection, bawat string ay 8 pieces na solar panel na 500 watts. So 8 pieces dito, 8 pieces din ito. So kung 50.1 ang VOC nun, voltage voltage operating circuit, ay aabot ng 400.
So 400 volts, malayong malayo para dito sa 1200 volts. Okay, BOC yan, pero pagka operational na, bababa yun, magiging BMP na yun, maximum power voltage ang tawag doon. At yun ay bababa na sa mga 300. Ayun, doon na maglalaro kasi pag ang connection natin ay series, tandaan nyo, ang voltage ay tumataas pero ang amperahe ay remain constant. Kaya 20 amperes lang ang ginamit natin dito kasi ang solar panel natin doon ay nasa 13 amperes ang bawat isa, no? So since series yun, walang problema doon sa amperahe or yung ampere dahil magi-stay yan, o kaya hindi natataas yan sa 20 amperes. Okay, kaya ito ang nilagay natin. Pero mas maganda sana kung may 16 amperes tayo na DC circuit breaker, mas okay. So ito, nakakonect na rin natin yung AC/SPD, kaya line neutral, ayan. At dito naman yung ating output ng grid. So grid side ito. At ito naman yung dun sa load side. At ito yung control sa ATS. Ayan yung ATS natin doon. So yung automatic transfer switch na yan ay for specific function. So yung battery breaker natin, ayan. At ito, check natin yung voltahe ng dalawang battery. 52. Okay. Ayan, 52 rin. So similar, parehas yung voltahe niyan at saka to. So pinarallel ko na yung dalawa. At kung makikita nyo, may mga communication cable tayo dyan. At ito yung gagawin nating main, kaya itataas natin to, yung first na IP. Ayan. At dito naman yung sa pangalawa. Ayan. Kasi by 4 ito eh. Nakababa yung 1, 3, and 4. Dito naman sa master nakababa yung 2, 3, 4. Ayan. 1 lang ang nakataas yan. At kung makikita nyo yung communication cable natin para sa CAN or CAN ay naka-connect na rin doon sa inverter. Ayan. CAN yan. CAN. At ito namang RS232 ay naka-connect dito sa slave na battery. Ayan. So mag-isolate muna ako ng mga load side doon sa loob at ko-connect na rin natin to yung Wi-Fi. So okay na yung Wi-Fi nito. Ayan, at masasabi nating okay pag yung tatlong ilaw ay lumalabas na, So connected na yan at namomonitor na natin sa ating sa Solar Business app at saka dun sa SolarMan app, Okay na. So yun mga ka-solar, medyo nahirapan tayo mag-install dito, pero tapos naman na sa ngayon. Okay na. At yung dalawang battery natin, ayan, Solar Homes, mabigat. Hapon na natin itong natapos, kaya hindi na rin tayo nakakuha ng magandang harvest. So kung makikita nyo, ayan, naka 770 ang kinukuha sa grid na pumupunta sa load. At yun nga, wala na tayong production ng solar. So sinet lang natin sa 20%. Ayan, yan na yung low voltage disconnect, kaya pumupunta na dito sa grid at kumukuha na ng supply sa grid. 1.8 na yung load mo, okay. Tumaas palalo yung harvest mo, 6.2. Ang lakas nang napupunta sa battery. Ibig sabihin, sir, itong 6.25 na to, dinala niya dun sa konsumo mo sa bahay. Yung sobra, dinala niya dito sa battery. Nagbigay pa siya sa battery. Oo, nagbigay siya. Kaya binigay niya sa battery. 3.7 kilowatts. 3.7. Oo. Tapos, ang produce 5.9. Tapos, yung consume ko ito. Oo, 2.32. Yan ang kanya. Kasi pag yung merong umandar agad, o kaya yung sudden napasok ng kuryente. Pero yan, mag-stable yan. Magsisiro talaga. Kaya yan, nakasiro na. So medyo mataas na yung load mo ngayon, sir. Nabawasan na yung konti yung napupunta rito. 5.5, 5.6, naghati na. 3 kilowatts ito, 2.5. Ayan.
At muli, maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarens.